Guys. Good morning po sa inyong lahat. Pakibati ho ang mga katabi natin ng good morning. And we are now on the 5th Sunday in Ordinary Time. Alam mo ninyo mga kapatid, kahapon ay kasama ko ang ilan sa ating mga parish volunteers, leaders. Nagkaroon po tayo ng planning, preparation para sa ating nalalapit na Parish 75th Diamond Foundation Anniversary. This year ho, 75th Foundation Day ng ating parokya sa September 8. Pero bago po namin pag-usapan ang mga magiging Jubilee Diamond Council, mga programa at activities, nung umaga kahapon, nagkaroon muna sila ng formation. Binigyan po sila ng napakagandang formation ni Dr. Gaines Rosario sa Lay Formation Center. Ito po ay tungkol sa kadakilaan, karangalan ng pagiging lingkod ng simbahan. Bago kami nagplano ng mga gawain, balikan muna natin, ano ba talaga ang dangal? Ano ba ang kahulugan ng pagiging lingkod ng simbahan? Alam nyo, hindi madali. No? Alam niya ng mga volunteers natin, kahit na mahirap at masakit kung minsan ang maging volunteer at lingkod ng simbahan, hindi pa rin matutumbasan, mahihigitan ang biyayang isusukli at ibibigay ng Diyos sa bawat Kristiyanong inilalaban ang magbigay at maglingkod. Hindi lang po sila, sino man sa atin bilang Kristiyano ang nilalaban na maglingkod, magbigay sa Diyos at sa simbahan ay mayroong katumbas na higit na dakilang karangalan. Kaya napakaganda pong marinig ang mga paalala ng pagbasa natin ngayong linggong ito. Hindi lang po sa mga naka-uniforming volunteers o servers ng simbahan, kundi ang mga pagbasa natin ngayon ay tungkol sa ating lahat bilang mga binyagang Kristiyano Katoliko. Sa unang pagbasa, ano ang paalala ni Propeta Isaías? May pinapasabi ang Panginoon. May pinapaalala ang Panginoon. Anong sabi ni Propeta Isaías? Ang sabi ng Panginoon, ang paggawa ninyo ng mabuti, lalo na sa mga pinakamahirap at pinakakawawa, ang magiging daan para pagbigyan, para pakinggan ng Diyos ang hinihingi ninyo sa Kanya. Meron pong napakagandang quotation in Spanish yung aking teacher sa seminaryo noon. Amor con amor se paga. Amor con amor se paga. Love begets love. Isang araw, babalik sa'yo ang kabutihang ginawa at binigay mo. Siguro minsan sasabihin ninyo, hindi pa ba totoo yan? Kasi nga ako'y tulong ng tulong, ako'y inaaway pa. Ako'y nagbibigay na, ako pa napapasama. Isang araw. Hindi naman overnight lang sa'yo na kagad eh. Hindi naman diba? Hindi naman overnight nakakapagbayad, di ba? Minsan nga inaabot ng pangwalang hanggan yung utang sa atin eh. But one day, isang araw, ibabalik ng Diyos, hindi man nila ang pagmamahal at kabutihang ginawa mo. Ibibigay, gagawin ng Diyos sa mas mabuti at magandang paraan. Kaya nga mga kapatid, dalawa pong mahalagang katangian, dalawang mahalagang simbolo ng pagiging Kristiyano sa mundo ang hinihingi ni Kristo sa ebanghelyo natin. Napakaikli ng gospel natin. For sure, tuwang-tuwa kayo. Ay, salamat. Maikli lang yung gospel. Pero napakahalaga. Maigsi, pero napakahalagang paalala ni Kristo. Anong klaseng Kristiyano tayo dapat maging sa mundong ito? Hindi bilang isang hari sa mundo. Hindi bilang isang celebrity, influencer.
Hindi bilang isang magaling, matalino, at mayaman lang na Kristiyano. Dalawang bagay. Ang gusto ng Diyos, maging asin, ilaw tayo sa mundo. To become the salt of the earth and the light of the world. Asin at ilaw. Katulad po ng isang asin, nagbibigay ng lasa at gana sa pagkain. Di ba kapag masarap ang pagkain, ginaganahan tayo. At yung asin ay nagbibigay ng panlasa. Kaya ang gusto ng Panginoon, tayo ay maging tulad ng asin, nagbibigay ng gana sa iba. Naalala ko, nung ako'y nasa dati kong parokya, meron kaming cook. Nung kakain kami ng Paris Frisco, ako tiniis ko na lang pero yung Paris Frisco, hindi niya natiis. Sabi niya, halika nga, bakit walang lasa yung iyong niluto? Anong sagot ng cook? Father, kayo na po ang bahalang magtimpla. Sabi niya, ikaw pala, kaya nga kinuwang mag-cook para magluto ng masarap. Kami rin pala ang magtitimpla. Yung asin ay nagbibigay ng lasa at gana. Kapag masarap ang niluto, ganadong-ganado ang pamilya. Katulad ng asin, sikapin nating magbigay ng pag-asa, ng lakas sa bawat isa. Sa harap ng mga paghihirap at sa kabila ng mga pagsubok sa paligid. Lakasin natin ang loob ng mga kasama natin. Lalo na yung mga kasama nating natatakot pumanig sa totoo at mabuti. Become the salt of the earth. Pangalawa, tulad ng ilaw, ituro natin, ipasa natin, ipakita natin sa isa't isa ang tunay na kahulugan ng pagmamahal, ng paglilingkod, ng pagpapatawad. Mahirap pong kumilos ng walang ilaw. At kapag nagkaroon ng ilaw, ipinapakita ng ilaw kung ano ang mabuti, maganda at tama. Magbigay direksyon tayo patungo sa tamang daan ng mga utos at turo ni Kristo at hindi sa maling halimbawa na ginagawa natin. Mga kapatid, huwag natin samantalahin ang pagiging mahina ng iba. Ang pagiging bata at mahirap, ang pagiging mali ng iba. Dahil pananagutan natin ito sa Diyos. Isang ang mga maling ipinapakita, ang mga masamang halimbawa, isang araw, pananagutan natin yan sa Diyos. Alam niyo, kahapon, bago po ako pumunta sa ating mga lingkod sa planning, ako po ay nagmisa for the first time. Nagmisa po ako kasama ng aking charismatic group, yung the Beloved of the Lord, sa Manila Youth Reception Center. Ito po ay tinuturing na kulungan ng mga kabataang nakagawa ng isang krimen. Mga kabataan ho ang nakakulong. Sa tulong po ng mga sponsors natin, ay nakapagbigay tayo doon ng mga toiletries, food supplies, of course, may pa-Jollibee tayo. Nano kahit kitang-kita sa mukha nila yung hiya, yung takot. Meron ho doon akong napansin, yung mga bata, yung mga nagmimisa nandito, pero pagtingin ko, doon sa isang selda, may tag-iisang batang lalaki. Nung komunyon, pinuntahan ko, pinakomunyon ko rin. Ay nako, maaawa ko kayo sa itsura ng mga kabataan. Lalo na huy nandun sa likod ng rehas. Sabi ko, ano yan? Na Bartolina ba yan? Hindi po. Kararating lang ho niyan kaya nakahiwalay. Bagong dating. Kaya pala mugtong-mugto pa ang mata. Alam mo kahit na kitang-kita yung hiya at takot sa kanila, ito po ay napalitan ng tawa, ng sigla, dahil po yung aking mga kasamang mga senior na at matatanda ay nagpasimula ng praise and worship song. At yung mga bata ay talagang nagsayawan, nagkantahan.
Alam niyo, humanga ako doon sa mga kasama ko na kahit alam kong hirap na hirap ng tumembot, hirap na hirap ng sumayaw, pero nagawa nilang pasayahin yung mga kabataan. Nagawa nilang magbigay ng saya at pag-asa sa mga bata. Alam niyo, sa pagpapatuloy na misa natin, mga kapatid, kahit sabihin pang maganda at dakila ang kapalit ng tapat na paglilingkod sa Diyos at sa simbahan, to become honest lang. Sa totoo lang, meron at meron pa ring sandaling nakakapagod maglingkod. Ang sakit magbigay. Ang hirap tumulong sa iba. Pero tulad ng sabi ni Pablo, katulad ng ginawa ni San Pablo sa ikalawang pagbasa, magiging asin at ilaw pa rin tayo kung si Kristo ang sinusundan natin. Kung pinipili pa rin nating magbigay ng sigla at pag-asa, at nagpapakita pa rin tayo ng mabuting halimbawa sa iba. My dear brothers and sisters, it will always be hard to become a Christian. Pero walang masasayang sa pagsisikap maging Kristiyano. Let your faith and goodness shine. Let them see and receive Christ in you. Amen.